Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati po ang inyong katabi ng magandang gabi. Good evening. Yung iba ayaw tignan man lang yung katabi. Kagalit mo ba yan? Batiin mo man lang. Minsan mo nga lang makakatabi yan eh. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ika-28 linggo sa karaniwang panahon. Sa mabuting balitang ating napakinggan, maliwanag ang sinasabi, lahat ay inaanyayahan. All are invited. Walang pinapwera. Walang hindi kasama. Lahat kasama. Lahat ay iniimbitahan. At ganun din sa banal na misa, paanyaya ng Panginoon, lahat ay dumalo. Kahit ano paman ang iyong estado sa buhay, ikaw man ay mayaman, ikaw man ay mahirap, ano man ang kasarian mo, ano man kalalagayan mo sa buhay, ano man ang sinabi mo sa lipunan, lahat tayo pantay-pantay sa banal na misa. Lahat ay inaanyayahan ng Panginoon. At mga kapatid, kahit sino, kahit nga yung mga may kapansanan, kahit nga yung may kapansanan sa pag-iisip, lahat ay invited. Hindi naman pinapalayas eh. Di ba karaniwan sa mga simbahan, meron talagang may konti. Pero hindi natin sila tinataboy. Bukas ang simbahan para sa lahat. Kahit nga, pumasok dyan yung ibang relihiyon eh. Hindi naman pinapalayas. No? Tayo kaya sa kanila pwedeng pumasok. Pero sa simbahan natin, open, universal, para sa lahat. Niyayakap ang lahat. At mga kapatid, pangalawa, ano bang mararamdaman mo kapag ikaw ay inimbitahan? Anong mararamdaman mo kapag ikaw ay invited, kasali ka? Ibig sabihin, no? Napakasaya. You're privileged. Bakit? Kasi hindi ka kinalimutan. Sa dinami-rami nakakilala ng kaibigan mo, hindi ka niya nakalimutan. Ibig sabihin, mahalaga ka sa Kanya. At ganun din ang paanyaya ng Diyos sa ating lahat. Lahat ay iniimbitahan niya. Ibig sabihin, hindi ka kinakalimutan ng Diyos na ang bawat isa sa atin dito ay mahalaga sa Diyos. Nandun yung imbitasyon ng Diyos. Pero katulad ng imbitasyon ng iba sa iyo, may kalayaan kang pumunta o hindi. Hindi ka naman pipilitin ng kaibigan mo, pag hindi ka umaten sa kasal ko, papatayin kita. No? Hindi naman ganun eh. At ganun din ang Diyos. Hindi tayo pinipilit ng Diyos. May kalayaan tayo kung tayo ba'y magsisimba o hindi. Pero, ipinapadama mo lang doon sa nag-imbita sa'yo na hindi nakalimot sa'yo, na kapag hindi ka dumalo, hindi siya importante sa buhay mo. Ibig sabihin, no? May mas maharami pang mahalaga. May mas mahalaga pa kaysa sa Kanya. Kaya nga hindi ka nakadalo. At ganun din, kapag tinatanggihan natin ang imbitasyon ng Diyos na tayo'y magsimba linggo-linggo, na ipinapadama natin sa Diyos na mas marami pang mahalagang bagay kaysa sa Kanya. Kaya nga mas pinili mo yung bagay na yon kasi mahalaga yon para sa iyo. Kaya, tignan nyo to, no? Sa isang araw, mayroong ilang oras. Ilan? Hindi nyo po ba alam? Balik po kayo sa grade 1. No? Sa isang araw, mayroong ilang oras. Sa isang linggo, mayroong ilang araw. 7 times 24. Ako na po, baka hanggang mamaya, compute lang kayo ng compute. Hindi na kayo nakinig sa sermon. 168 hours, 1 week.
Pwede kang matulog, pwede kang magtrabaho, pwede kang mag-aral, pwede kang gumala, pwede kang mag-cellphone, pwede kang makipag-date. No? Marami kang oras para gawin ang lahat ng mga bagay na ito. Pero yung paanyaya ng Diyos na magsimba, ilang oras sa isang linggo? Oh, isa lang naman eh. Oh, pati yung aso nagagalit. Nanggigigil. No? Kasi isang oras na lang, hindi pa pumupunta ng simbahan. No? Pero pag cellphone, ang daming oras. Pag gala, ang daming oras. Yun na nga. Isang oras na lang, ipadama mo naman sa Panginoon na mahalaga siya sa iyo. Dahil palaging ipinapadama sa iyo ng Diyos na mahalaga ka sa Kanya. Amen. O, yun na, yun yung unang tanong. Tutugon ka ba sa imbitasyon ng Diyos? Pangalawang tanong, handa ka ba? Handa ka ba? Di ba sa imbitasyon, kapag ikaw ay inimbita sa kasal o sa binyag, meron niyang invitation card. Naroroon yung attire, kung saan ka pupunta, at hindi nawawala yung oras. Dito po sa ating parokya, ang binyag alas 11 po tuwing linggo, 11 a.m. Pero meron pong seminar ng 10:30. Alam po yan ng mga magulang. Kaya nga, ang nilalagay, nagbibigay pa sila ng allowance, no? Kaya pag mayroong iprint na invitation card, anong nakalagay? 10 a.m., 9:30 a.m. No? Anong oras pupunta? Anong oras pupunta? O, yung totoo, anong oras pupunta? Alas 12. Buti nga pumunta ng binyag, no? Alas 12. Saan na yon? Sa reception. Yan ang nakalulungkot sa ating mga Pilipino. May sakit tayo eh. Ano yon? Palaging late. At ganun din sa banal na misa. Alam naman natin yung oras eh. Araw-araw, 6 a.m. Tuwing linggo, 5, 6:30, 8, 4, at 5:30 p.m. 5:30 p.m. Nililinaw ko lang po 5:30 p.m. Anong nangyayari? Nung nagsimula, no? Sorry, natapat po. No? Natapat po kung sino man yung late. No? Na, kanina nagsimula yung banal na misa, konti lang naman yung tao. Eh. Ngayon, punong-puno tayo. Bakit? Kasi dumating anong oras? Minsan kasi nakabukas yung trompa. Ayan, nagsasalita ni sa Father. Punta na tayo sa simbahan. No? May trompa kasi. Ayan na, nagsisermon na si Father. Tsaka palang pupunta. Ang malupit, late na nga, aalis pa ng maaga. No? Pagkatapos mangumunyon, tsaka aalis. Mga kapatid, palagi niyong tatandaan, yung umpisa at tsaka yung dulo, napakahalaga po noon. Ibig sabihin yung isang oras na yun, isang oras na nga lang eh. Lahat yun mahalaga. Gusto niyo po ba 2 oras gawin natin? Hindi naman eh, isang oras na lang. Sana maaga tayo at sana tapusin din natin. Amen? Baka next week, amen kayo ng amen. No? Next week, late na naman. Pangalawa, sa pagiging handa, anong ibig sabihin nito? Kapag ikaw ay dadalo ng pagdiriwang, pinaghahandaan mo yan, maliligo ka. Siyempre naman, no? Halang hindi kayo maligo, no? At mamimili ka ng susuotin mo. Kaya nga sa mabuting balita, anong nangyari? Pinalayas ng hari yung isang taong hindi nakadamit pangkasal. Pinalayas, pinatapon, pinagapos. No? Yung kamay at paa at ipinatapon sa madilim at doon magnanangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Hindi naman po gagawin sa inyo yon, no? Hindi po kayo ipapatapon, no? Kung hindi kayo nakadamit ng maayos. Pero ito'y paalala sa atin. No?
sorry po kung may matamaan, natapat, na maging desente at maging presentable tayo kapag tayo'y magsisimba. Amen? Oo, malaya tayong isuot kung ano yung gusto nating isuot. Kung gusto mong maikli, kung gusto mo, litaw yung likod mo. Kung gusto mo, litaw yung harap mo, sige, ilitaw mo lahat. Kung ikaw ay pupunta ng palengke, magmomol, gagala, you are free. Pero palagi nyo ring tatandaan, ang damit ay mayroong binabagayan. Pupunta ka ba sa beach ng naka-long gown? Pupunta ka ba sa kasalan ng naka-two-piece? O hindi naman, di ba? Ibig sabihin, ang damit may binabagayan. Lalo tigit kapag tayo'y nasa simbahan. Hindi naman sinasabing mamahalin ang isuot mo eh. Yung kumikinang ka sa ginto't ganda. No? Hindi naman sinasabing signature kailangan ang damit. Hindi kailangan mamahalin. Ang kailangan presentable. Kaya kapag ikaw ay namimili ng damit, palagi mong itatanong sa sarili mo, ito ba ay presentable at kaaya-aya sa paningin ng Diyos? Kaya palagi ko sinasabi ito sa mga bata, no? Pag pupunta kayo dito, may manggas man lang yung damit. Merong ang manggas, maikli naman. No? Litaw yung pusod. May manggas nga, no? Eh baka kabagin ka. No? Eh, haba-habaan mo naman ng konti. Ganon din, maiksi yung ano. Eh, lagpas naman ng tuhod. No? Amen? Malaya ka ha, uulitin ko, malaya kang gawin o isuot, pero sa iba. Pero sana kapag nasa simbahan tayo, maging presentable at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. At ikatlo, mga minamahal ko mga kapatid, yung una, sabi, tutugon ka ba? Pangalawa, handa ka ba? At ang pangatlo, karapat-dapat ka ba? O karapat-dapat ba ako? Alam naman natin, sabi sa mabuting balita, no? Maraming inangyayakan, pero maraming hindi karapat-dapat. Marami, no? Ang tinawag, ngunit kakaunti ang hinirang. Ibig sabihin, mga minamahal ko mga kapatid, no? Sa ating pagsisimba, handa ba tayo? Nakahanda ba at karapat-dapat ba tayo? Alam naman natin, kapag meron tayong mabigat na kasalanan, mortal sin, eh hindi tayo dapat nangungumon yun. Alam niyo yung mabigat, as in mabigat. No? Yung alam mong mali at ginusto mong gawin. Yun po yung mortal sin. No? Alam mong mali, alam mong kasalanan, malinaw sa iyon, at ginusto mo. Panonood, at kung ano-ano pa na mga bagay na yan. No? Pag hindi kayo kasal, eh halangang magdasal kayo magdamag, magkatabi kayo, magpartner. Kaya yung mga hindi po kasal, nagkakasala sila. Kasi hindi naman sila kasal. At marami pang ibang mga bagay. Ngayon, kapag may mortal sin, anong gagawin? Mangumpisal. Palagi naman pong available yung pari. Mangumpisal tayo. Kung alam nating tayo ay nagkasalang mabigat. At lalo tigit, sa ating pakikinig sa banal na misa, sana nababago tayo. May natututunan tayo, oo, malinaw yun. Kasi nakikinig tayo sa homily ng pare. May natututunan. Meron nga magsasabi, Father, ang galing. Ang ganda po. Tinamaan ako. Ang tanong, isinabuhay ba? Kasi baka mamaya, tinatamaan ka lang, pero hindi ka naman nagbabago. Hindi mo naman ginagawa. No? Tinamaan ka, pero sa susunod, late ka na naman. Tinamaan ka, pero sa susunod, magsusuot ka na naman ng maikli. Eh, paano yun? Dapat,
May nababago unti-unti, hindi man agad-agad, hindi man lahat, pero unti-unti. May nababago sa kakasimba natin. Sa kakasimba natin, mas nagiging karapat-dapat tayo sa banal na pagdiriwang na ito. Kasi tandaan nyo mga kapatid, ang talaga namang sinasabi sa mabuting balita na ito ay hindi lang ang banal na misa. Pagkatapos nating mabuhay, ito'y panambitan at imbitasyon ng Diyos na gusto kanyang makasama sa langit. Gusto ng Diyos, mapunta ka ng langit. Amen. Pero ang tanong, sa mga ginagawa mo ba, sa mga lumalabas ba sa bibig mo, ikaw ba'y nagiging karapat-dapat para makapasok sa langit? Sana, na nang dahil sa ating pagsisimba, unti-unti, nagiging handa tayo at nagiging karapat-dapat tayo dahil nagsusumikap tayo na magpakabuti. Nang sa gayon matapos man ang buhay natin sa mundong ito, tayo'y nagiging karapat-dapat na makasama ng Diyos sa Kanyang kaharian. Amen.